Sa iba pang balita, pinalagan po ng ilang mga senador ang zero budget na subsidiya po sa PhilHealth sa susunod na taon. Batay po yan sa inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Babala ng mga senador, marami pong mahihirap na mga pasyente ang maapektuhan nito. Si Mean Corvera, nagbabalita. Tinawag ng ilang senador na iligal at unconstitutional ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na hindi naglaan ng pondo para sa subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation. Babala ni Senator Christopher Bongo na chairman ng Senate Committee on Health, mga mahihirap na pasyente ang tatamaan sa desisyon ng mga senador at kongresista. Dapat anyang magsilbing wake-up call ang nangyari ng manalasa ang COVID-19 pandemic, kaya dapat mag-invest ang pamahalaan sa sektor ng kalusugan kabilang na ang PhilHealth. Paalala ni Go sa Republic Act 11223 o Universal Healthcare Law, nakasaad na dapat may ilaang pondo sa ilalim ng taunang budget bilang subsidy sa PhilHealth para tulungan ang mga pasyenteng mahihirap at walang pambayad sa mga ospital. Kung ano ang budget na nawala sa PhilHealth, dapat sana'y mapunta sana sa health. Ang budget ng health dapat para sa health. Hindi ko alam kung saan napunta ang 74 billion na dapat sana para sa PhilHealth at para sa health. Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth, dapat kulang. Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyo na binibigay nito, dapat sa health programs din po ilagay ito. Dapat hindi po sa iba. Aabot pa sa 600 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth dahilan kaya hindi ito binigyan ng subsidy ng Kongreso sa ilalim ng 2025 national budget. Sa isinumiting National Expenditure Program ng Malacanang sa Kongreso, naglaan ito ng 74 billion na subsidy sa PhilHealth pero zero ang inaprubahan ng Kamara at Senado. Tutol rin si Senator Riza Hontiveros sa ginawa ng mga kapwa mambabatas dahil hindi anya maaring gamitin para sa premium payment ng mga indirect contributors ang reserve fund ng PhilHealth. Tulad kasi anya ito sa emergency fund na maaring gamitin para sa mga future obligations. Sa halip anya natanggalan ng subsidy, dapat turuan ng PhilHealth na iwasto ang kanilang kapalpakan pero hindi dapat maperwisyo ang mga miyembro. Depensa naman ni Senate President Francis Escudero, ang pagkakaroon ng reserve fund ng PhilHealth ay patunay na hindi nila ginawa ang mandato na bigyan ng benepisyong pangkalusugan ang mga kababayan. Sabi ni Escudero, dahil sa kapalpakan ng PhilHealth, gumawa ng programa ang Department of Health sa pamamagitan ng Medical Assistance for Indigent Patients o ang MAIP. Nakasaad rin anya sa UHC Law na mandato ng PhilHealth ang zero o no balance billing pero hindi ito sinusunod ng PhilHealth. Dahil nga yung 500 sobra-sobra kaya sinubukan bawasan, binalik ng Korte Suprema yung ilan at pinagbawal na. Pero mula sa 500, bumaba ng 400 at 40. Sa ngayon, 600 bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74 para sa ano, hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa coverage, universal coverage ng PhilHealth. Ang mangyayari po lamang dito, mula sa isang bulsa ng PhilHealth chargeable sa reserve fund nila, ililipat sa kabilang bulsa na hindi naman nila ginagastos pa rin para sa benepisyo ng mga miyembro nila. Sabi ni Senator Cynthia Villar, maari namang dumulog sa Korte Suprema ang PhilHealth kung sa tingin nito ay naagrabyado sa ginawa ng Kongreso. Di magdemanda sila kung unconstitutional. Ako kasi, bakit namin naisauli sa gobyerno kung wala silang pera? Di ba may nagsauli sa gobyerno? Paano naisauli iyon? Di i-demanda nila. Dapat naman mademanda rin ng PhilHealth kasi hindi naman matulungin. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.